Hallelujah. 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 Grabe po si Lord, ano? Ang presensya niya. Grabing grabe. Talagang presence niya lang po ang nakakakompleto sa to. Hala. Makumparahin mo yan kung may kumashashare. Pero sige lang, Lord. Have your ways. Sige po, join me in praying. Sige. Hallelujah. Let's close our eyes and connect na po ang gabos na area kang buhay ta sa satong Diyos. Ang satong puso, ang satong isip, ang satong mga hawak ay tanging para sa imo ng Panginoon. Hallelujah. Rabasara bashe, rabasura mukunare, rakaya, rabababashe, rabashe. Lord, ang pag-ibig mo ay overflowing, Panginoon. Rababababababakaya. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord, sa kasapatan kang sa imong pangalan, sa kasapatan ko sa imong pag-ibig, at sa imong presensya, Panginoon, na nag-iipas ako sa araw para makipaglaban, Lord. Lord, help us, Lord, to fight the good fight of faith. Na ikaw po ang hinihiling mo sa dulo. Pasirin po kami sa kalangitan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Manguna ka at maghari ka sa samong pag-uulayan, Lord. Just you and you alone, Lord. Thank you, Lord, for using me, Panginoon, as your servant. Be glorified, Lord, in our midst. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So today is our second day of prayer and fasting. Ang sa itong mid-year. Pero na-excite na nga ni ko lalo sa sunod pa. Yung 3 days of prayer and fasting na nag-iiribanan po kita. Kasi grabe po, ini po talaga ay saro sa disiplina bilang mga Kristiyano na tinuktok sa tukang sa tong Diyos na si Jesus. Amen? So praise the Lord po. Padagos kita mauhaw sa iya. So last night, hallelujah. Anong title mo last night? Cry out kay Sai to the Lord of the nations. Ang galing ni Lord kasi bako lang Pilipinas sa satong nirarangihan kay Lord. Kundi mga bansa. Ang Diyos kang gabos ng bansa. Amen. And kita po, ngunit marami. Enjoy lang talaga kayo. Hallelujah. Marami kita lalo pa kay Lord. Okay lang mag-flash mo lang kitang verse. Sige po. Efeso. Padala ko, darang kakula sa kope. Efeso chapter 4, verse 15. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po dito, sa halip, ipapahayag natin ang katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay higit tayong maging katulad ni Kristo na siya, sisay po na siya, ulo ng iglesia. Hallelujah. Ang Diyos na upang kitang relasyon ay ang ulo ng iglesia. Siya po ang head na, hallelujah. At dahil po siya ang head, siya po ang masusunod. At dahil po siya ang head, siya ang sa itong titingagan. Hallelujah.
Magayunan po, hallelujah, ipapahayag natin ang katotohanan na may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay higit tayong maging katulad ni Kristo. Si Lord po, yamang may relasyon kita sa iya at sinasabing siya ang head ng church. Ang gusto niya po, mamuhay kita kung paano siya namuhay, maging katulad ni Kristo. Hallelujah. Grabe. Kaya sa gamusta kong ginigibo, iniisip, pinaplano, isipon ta po ang heda. Galangon ta po siya, dangugon ta po siya, kaulayon ta po siya. Kasi po, yaw na po kita talaga sa panahon na end times. Mati-mati po ay napapansin na po sa kapaligiran. Pero kahit araw po kayo nangyayari, He's still the same. Parehas po ang Diyos na. He's the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos, kang Israel, ay Diyos kang iglesia tamyan. Grabe po. Hallelujah. Sa Bible po, pag hinilita ang sa church, nakalaag po talaga yan sa New Testament. Pero hiniling ko rin po pag-aral ko, parang katong panahon po sa Old Testament, ang tinuturing na church is ang bayan Israel. Mapapansin na po sa Bible, ulit-ulit po kapag pinag-ulayan ang Israel o mga Israelita, ang sinasabi kang Diyos, yan ay mga mamayan ko. God's people. Yan po talagang tunay na definition kang church. Kaya, ang church, bako lang po siya kung bako na siyang structure. Kasi ang church, magsain ka, tao ka na may Kristong buhay sa buhay mo, at tumadalay ang presensya ng Diyos, magsain ka, iyo po yan ang church. Kaya ay naabot kitang living testimony. Hallelujah, ka Christian. Darata si Kristo. Hallelujah. Christ likeness. Hallelujah. Hallelujah. Pasensya na po, tapos may akong baha. Pero maumahon po. Kasi iniba na naman po kung muli ni Lord sa prayer and fasting. Gayun din po sa inyo, maugmahon mag-fasting na may prayer, ha? Baka fasting lang din na prayer. All the more, magiging matugumpay kita sa pag-fasting kapag sinasabay itong Word of God, worship, prayer. Iyo po yan, kaya mayang sinabing fasting only. Prayer and fasting. So praise God po. Grabe si Lord, nagpa-introduction. Pero po, ipa-flash na po mo niyan ang talagang sa tuya po title. Yan! Come on! Hallelujah! 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 Ano po sabi? Church! Wake up! Grabe po, Lord! Dahil labo niya ang mga agin niya. Namarayo talaga sa presensya niya. Namarayo sa katotohanan, sa tunay na kalayaan. Wake up. Let's wake up. Grabe po. Pinangog ko po si preaching ni Pastor Mark. Tapos hindi po na-advance lang one day. So na-down talaga. Sinasabi na napakahalaga kung ano po na nangyayari sa iglesia. Iyon mo po nangyayari sa luwas. Kaya minsan gano'ng madali kita magtuyaw sa community, sa nation, sa pamilya ta. Pero ang rason kaya mapoon sa family of God. Dakunaon o role ta, kung tayo naging argayan ang sitwasyon sa palibot na.
Inaabunan mo ka talaga kita ni Lord na sobrang magseryoso. Dahil siya po mabalik para sa to. Diba? Sige, ma-flash po kita mga John 14 verse 1. Hallelujah. Sinabi pa ni Jesus, huwag tayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Si Jesus po ang nagsasabi kanina. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, grabe, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. Grabe po ang pagkamot ka sa tong Diyos. Bago po siya maghalit, aside naman sa nagsabi siya, go and make disciples. Nagsabi po siya sa to, na kita mabagabag bilang mga tagasunod niya. Kasi siya may piniprepare, akala kita lang nagpe-prepare. Si Lord habang piniprepare niya, kita rin nagpe-prepare din siya naman sa kalangitan, sa satong tutumanan. Pero gaano ba kita naghahanda? Talaga. Pero ang beses na po binababalik din ang tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Pero ang beses na rin kasi na be ready. Be alert, be prayerful. Magmata ka na sa kapagturugan mo. So bago sabi ni Ching, practice mo lang po nigdi. So ano na mga tugang? Di po ako tapong lifestyle para dahil kita petiks mo ang pagiging practice pa lang ni. Ang sinasabi naman ni Ching is para mas lalo kita handa sa pag-aabot niya. Ngunit palang ayusun ka na. Kaya dapat lifestyle ang ginigay mo sa raal daw. Ano ba ang dapat ginigay mo kang iglesia habang nagpe-prepare? Hallelujah. Sige po. Manuman po kita sa Matthew 16:18. Hallelujah, sabi po ni Ben. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Alam mo yan, sinasabi sa ito ni Lord. Itatayo niya nakalag aking. Bako kung sa isa na pangaran. Iglesia ni Kristo. Bako tong iglesia ano ha? Iyan nga ni Ashley. Ako, sobra akong nabahala para sa ita. Tanong. Klaro-klaro. Iglesia ni Kristo. And yet, si Isaiah ang sinasamba. Same as sa Pride Month. Expose na. Pride. Ang pride kasalan. Ang ginamit din ng word. Pride. Come on, di pa na nailitanan. Deception po. Deception. Kaya hello po sa mga INC. Maboard na po kami in Jesus' name. Totoo po. Hayag-hayagan na sa atubangan. Huwag man sinabi, Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah talaga is a term for the Lord. Para maging witnesses ka ng Diyos ta. O iba pa. Ibang dinadara ninda. Jehovah? Diba? Pero po, kita na nasa tama na po. Ito po sa yamon. Now that you've tasted that the Lord is good, di ka naman tuman sa kwek-kwek. Tuman ka sa banquet ni Lord.
Come on. Come on. Don't settle sa compromise. Oh, relationships. Dahil na ko ma-explain. Ay, gusto ba? Aram na nito yan, ang presensya ni Lord ang digdi. Hallelujah. Come on. So, okay. Itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Oh, come on. Hallelujah. Ang church, sabi ko sa Indo, ang ina-invest ni Lord sa iglesia is a very, very victorious church. Dai magagapi, kang kapangyarihan, kang kamatayan, o kang kadiliman o guhibukan ng Satanas. So, kapag hinabot na, o pagbalik ni Kristo, di ba naghahapotan kita kaya? Ready ka. Siyempre, arap na pag nag-aaraw-araw ka ng simba, na pa yan ready. Ibig sabihin, tagilid yung relationship niya kay Lord. Pero pag na-timingan okay, magbilis magsimba. Amen! Maririsa mo. So, maririsa ka. Pero higit sa pagrarisahan ta, sa lubang saro, ay ang Diyos po ang nakakaano. Okay, i-flash ko muna bago kita mag-next verse. Ang title na ulit, no? Okay, with power, na na-born again na, in spirit and in truth, sabay-sabay kita magsabi, come on! Church, wake up! Amen. May turo po. Sige po, let's go to Revelation. Isa yung gusto ang Revelation. Amen. Yan po share ko lang bilang Kristiyano. That's my first loved book. Kang buon-buon pala po akong Kristiyano. Bago Leviticus. Sorry, Leviticus. Hindi ko magtampo. Revelation muna ko, then nag-Leviticus. And then everything, syempre, kabos na. Pero kumbaga, magayon po kasi, ang kadakalan baga, di ba man lalo naintindihan pag Revelation na, lalo back born again. Pero umauna ko, grabe pa lang po ang Book of Revelation. Si Pastor Sodma, tama Revelation 6 nung sama, tama, manalala ko tama. Dumaan po sa Revelation chapter 2 to 3. So sabi ko sa inyo, in-envision kita ni Lord, ang desire niya is kita po ay maging very victorious church. And hindi po, umapo kitang aadalan. Sabay-sabay, mamulat. Na si Lord po ay nagwa-warn. Pag nagwa-warn, ibig sabihin, padangat ka. Oo, nahiling mo na ng matungtong na sa matungtong na sa pairarong na. Hindi mo sinabihan. Ano nangyari sa mga araw? Pero kung ikaw nagkukonsul, diba? Kung ano mo siya, dahil mo hayaan na dahil siya makaaram. Saka po ang warning, sinasabi bago, bakong tapos na. Yan. Okay, Revelation chapter 2. Maan mo na kita. Chapter 2, madikit-dikit kita. Actually, digdi po, ini po ay may kwento digdi tungkol sa mensahe kang Diyos sa iba't ibang iglesia. So, ang na-mention po digdi yung number of churches ay 7. Mahilig si Lord sa 7. Okay. Tapos po, dyan sa 7 na yan, talagang may mga name ng bawat church. Ano po? Pero hindi po, i-assess na po ang mga salirita kung ano ang nangyayari sa to. Bako lang sa itong personal, kundi pati sa mga kairibanan. Ano po? Okay, inutot na po na po ang first church, the Ephesus. Or Ephesus. Revelation chapter 2, verses 2 to 6. Yan. Sabay nito po 2 to 6. Sabi po ni batid ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi nyo kinukonsente ang masamang tao. Ay, magayon ano? Pero madagos kita. Siniyasat ninyo ay ang mga nagpanggap na apostol at
at napatuntayan ninyo sila'y mga sinungaling. So, wow, may gift of discernment. Okay, tiniis ninyo ang mga paghihirap paghihirap dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ano ba kayo po? Ano? Hallelujah. Ang verse na kita? 4, sige ba? 6, about 6 kita, no? Okay. Ngunit, ito, ayun na. Kayo nung sa po na po. Ano nga rin po? Ano ni church? Anong church ang ginota? Very good. Okay, so last na ta. Verse 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Tilalikuran ninyo ang una ninyong pag-ibig. Alalahanin ninyo ang inyong kinalagyan bago kayo nahulog. Magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin ng muli ang dati ninyong ginagawa. 6 pa ni? Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Okay, ngunit, ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Okay. So may na-mention dyan, inututra mo ng definition kang Nicolaita. Or sa English, ano dahil na? Paano ito? Nicolaitans dapat pronounce kaya. Ang term na yan comes from the Greek word Nikos, to conquer, and Laos, the people. Ibig sabihin, this suggests their teachings conquered or led ordinary believers astray. Nadaw yan. Ang mga ordinaryong believer, nagtanggap kay Kristo, pigdadarasin na parayo sa katotohanan. So nagtanggap, pero nawala. Grabe, no? Ini pong pagmulayin ta kayo nga ni church, wake up, kasi wino-warningan kita ni Lord for us to be mag-assess kita sa kondisyon ta bilang iglesia niya. Magayon pa no, minsan garo, wow, sa na-describe, so bago na wow. Pero ang Diyos man, iyan ang ginagayon kay Lord. Kaya po kitang church, kay puwan po talaga kay Lord kita magrani, magpasiyasat ka sa itong puso. Lord, ano talaga ni? Ano nangyayari sa puso ko? Tano argo ng heart ko towards blah, 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 blah. Diba? So kay po tayo ipag-deal kay Lord. Yan, sige po, maduman po kita sa verse, nagdiretso na ako sa verse 9? Ay, verse 7, verse 7 po. Okay, sabi din sa 7, pero ini po may sinabi si Lord. After yung sabihin, ini ang sakuyang naasa sa ino, or ang kondisyon nito, ang sabi ni Lord, may pahabol siya, kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay pahihintulutan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. So yan po. Grabe, no? Grabe po talaga ang Diyos dahil nagwa-warning siya na may pahabol na pag-i-encourage ito sa landas ng tamaan ng buhay. Yan. Gusto niya po kita mawin sa tama. Pag-aabot kitang mag-repent. Amen? Nakuhaan po nito ang sitwasyon sa Ephesus. Nakasunod man na. Sige, masunod po kitang church. Second church. Smyrna. Revelation 2, verse 9 to 10. Ini po ang kondisyon sa Smyrna. Alam ko ang pagtitiis ninyo at alam ko rin mahirap kayo. Ngunit ang totoo'y mayaman kayo. Alam ko, hinahamak kayo ng mga tao nagsasabing mga Hudyo sila. Ngunit hindi naman. Totoo. Dahil mga kampon sila ni Satanas. Yan. To 10. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na dadanasin ninyo. Tandaan ninyo, ipabibilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo para subukin kayo.
Makakaranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Grabe, no? Okay. Manatili kayong tapat manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan ko kayo ng buhay bilang korona ng tagumpay. 10 lang eh. Abot 10 lang to? 11 na. Ma-11 pa lang. Tama? Okay. So, praise the Lord po, no? Nangiling ta po, digdi. Sinda po ay nakakaranas ng paghihirap na itong paghihirap ninda ay ginigibo po ni Satan sa inda. So, hindi po bang pansinta itong mga, hindi po pinagulay dahil sa church nga niya pinagulayan, ay gabos po ni may relasyon na sa Panginoon. Iba-ibang sitwasyon at kondisyon sa laog ng iglesia. Amen? So bako lang kahit in mga mention na 7 churches, yan po talaga ay nangyaring church. Kanto po, early churches po sinda. Pero ini po ang mensahe ni Lord is para sa to hanggang manyan. Sabi ko sa inyo, for us to assess. And para ma-wake up kita, na minsan nakahalata okay na, pero may nahihiling pala ng Diyos na daina. Okay? Sige po. Sabi sa 11, ini, after na itong masabi ang kondisyon ninyo, ini naman ang sinasabi ng Lord na encouragement. Kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi mapaparusahan ng ikalawang kamatayan. Si Lord habang nag-i-encourage, sinasabi niya din ang reward. Ano po? Kasi aram din po ni Lord kung ano ang inaaragihan ta digdi sa iglesia. Amen. Next po kita, Pergamo, verse 13 to 16. 13 to 16. Alam ko, ano ang church name? Si pangatwa? Number 1? Okay, 3 points. Okay. 13 to, ano sabi ko, 16? Yes, 13 to 16. Alam ko kahit nakatira kayo sa lugar na pinagharian, grabe yun, ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Pero baliktad makatupad, ano? Okay. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi diyan, sa lugar na natirahan ni Satanas. Mula sa lugar sindaling naroon ni Satan, pero nagpa-persevere po ang mga tao. Okay. Ngunit ito, naman po, ano sabi nila? Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na mag-asala, ayan, sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Grabe. At sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na immoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng Nicolaita. Lagat sa nino sa bago, no? Duman sa mga nagtutukdo para makarayo, no? Sa tamang teaching. Kaya magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Sapagkat kung hindi, pupunta ko dyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko sila. Sa pamamagitan ng espada, lumalabas sa aking bibig. Yan. So, sige na, tumag kita sa, 14 ata to? 14? Tama ba 14? Yan. Inidang habo niya. Digdi sa ano yung church name? Patuloy na po kita. Bergamo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam, yan, sige po, nagturo kay Balak, yan, inuudyohan. Ang ginigibo niya po, nililin niya mga, mag-awa mga, yan, pero idolatry din po ni. Idolatry. Kasi kahit sabi yun na, nag-ano lang po sa pagkain ng mga hinahandog, still yun ang nag-compromise ka. Diba? Nag-participate ka sa form of idolatry. Yan. Kaya maging maingat kita.
Baka para naman pagdudurman ng tap, inaaralay na yun sa Diyos-Diyosan. Kita man. Nasiraman po. Nagpo-participate po kita dyan, no? O yan. So sige po, duman na kita sa verse. Ini po ang sabi ni Lord sa Pergamum, verse 17. May Nicolaitans din po. Verse 17, kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng ilan sa mga nakataong mana. So bago ba sinasabi pagkain, nag-fall sila sa pag-ano ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang Diyos, may tinatao po siyang mana. Sa sitwasyon, kung saan na-fall po ang church, ang Diyos po may provision. Amen. Sa tamang church. Ngayon nun ba, sabi siyang ini ang sitwasyon, ini ang kondisyon nindo, pero si Lord, God of encouragement, God of direction. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong, na bagong pangalan na walang iba nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Naalala ko lagon po. Itong ako po talaga, tinuwan ni Lord ng pangaran na ako lang nakakaaram. Pero nasabi ko sa iba, kayo nakaaram na iba. Pero kumbaga, it's between me and the Lord. So, ang pangaran po sa ko ni Lord talaga. Di ba, ang pangaran ko is ano po? Ay, tama, parang ano naraman, diba? Okay. Tapos po, magayon po ito sa dream ko talaga one time, sobrang talagang mathematic, inupunin ako ni Lord. Tapos ito talagang apod niya sa ako. R-U-L-E. Rule po ang pangaran ko kay Lord. Aram na nito. Ano? Yun po, yan, ako yan. So, glory to God. Kaya magayon din po. Ano pala yan? Reward ni Lord. Ang pagsabi din, ning new name. Ay, kinilig kay Lord. Amen. Okay. Next na po kita ulit. Ang first church, Efeso. Baka sabihin mo Galatia. Okay, Efeso, Smyrna, Pergamum, tapos, yan, Thyatira. Gano'n ba yung kanta? Okay, Thyatira. Revelation chapter 2, verses 19 to 25. Hilingon magtambang po ang kondisyon ka iglesyang ini. At ano ang habo ni Lord? 19 to 25. Okay. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo. Matapat, gayon na naman masigasig, maglingkod, at matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Mas lalong na fire na. Okay, sige. Ngunit, ano niya ni Lord, ito ang ayaw ko. Ayaw ko rin. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan lang ninyong magturo ang babaeng si Jezebel. Ayan, may spirit of Jezebel mong inaapod. Una na, identify na siya kung anong ubo sa iya. Na nagpapanggap na propeta. Si Jezebel po is false prophet. Okay? Nililin, pag ginigiba na deception. Nililin lang niya ang mga taong, ayun, di ba, so bago grabe naglilingkod. Pero nanlilin lang. May spirit of Jezebel sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na immoralidad at may kakano na naman kumain ng mga inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. 2 beses na mention sa doong church na yan ang issue. Papapot lagod ako, kamusta po ang kinakarakanta? Baka sa Diyos-Diyosan na yan. Kasi nagday yun, 2 church na agad, 2 churches agad na mention yan. Pero ba man si Lord's may na-mention? So bago yung one, na-mention di ba sa sexual sin, yung mandigdi. Yan. Okay. Abot sa inyo, sabi ko 25 ano po? Binigyan ko siya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanyang immoralidad. Ngunit, yan, ano yan?
Ngunit ayaw niya. Nangungusap ang Diyos. Pero habo, ay, may mga harap pa lang kayo na naman. Okay, makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi na siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi pati. Oh, ang mga nakikipagrelasyon sa ay, grabe. Karoon na lumanis ka sa relationship, right? Nabalik ka tan. Okay. Okay. Ang nakikipagrelasyon sa kanya, kung hindi sila magsisi sa kanilang kasamaan. Papatayin ko ang mga alagad niya upang malaman ng lahat ng iglesia na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa ninyo. Diba 25 ano? Ngunit ang iba sa inyo, sa Thyatira, ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. Hindi kayo natuto ng tinatawag nilang malalim na mga turo ni Satanas. Kaya wala na akong idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. So, maning dahil nagpa-participate naman, no? Okay. Ipagpatuloy na lamang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Hilinta po yan. Grabe po talaga ni Lord kaaram. Ang 1/4, 1/2, appear sa congregation. Hindi po na-mention, di ba, aram ni Lord, ubang mga nagsali duman. No? Nag-compromise naman, tinanggap ang spirit ni Jezebel, kadako ng giniribo, pero ubang man na si Lord na nahiling na dahil man nag-participate naman, sabi magpadapos. So, gano'n na lang po kagayon ang sa tong head. Amen? Na aram-aram niya po ang sitwasyon kang lambang saro sa tuligdi. Amen? So, may nita po, dahita po i-allow ang spirit ni Jezebel. Kasi ang spirit niya, doon sa nabasa na rin po, at yan po ang gibo-gibo niya, deception. Deception, tapos ito may idolatry, may sexual sins na na-involve. Yan. Pero grabe to, no? Nagdito, no, to nasabi, pigsabihan, pero daina, amo? Oo, igdito, no, sa church na ni. Tama ba? Oo, Thyatira. Ang Diyos po din nagkulang para kita kaulayon. Pagsabihan, indisiplina, i-review, at marami pang iba. Pero, inuman po ang kagayon ng kay Lord. Habang buhay pa po kita, may pag-asang mag-repent. May pag-asa. Dumangyari, grabe din po ano, kasi nasa pag-participate duman sa Jezebel spirit, grabe po ang nataong hilang. Grabe po. So yan, pag-pray tabaka ang mga hilang tadangin po dyan. Okay. Pampirang church na po ang sunod ng i-discuss. Pero bago po kita maglima, sabi ko sa inyo, every time may encouragement si Lord. So verse 26 to 27 para sa Thyatira, sa mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas, bibigyan ko sila ng kapangyarihan na mamahala sa mga bansa. Grabe man si Lord pa, nag-reward na po. Hanggang 27, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Wow! Mamamahala sila sa pamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagturog sa palayok. Grabe po, no? May hininta po. Si Lord po ay nagdidisiplina. At the same time, si Lord ay nagre-reward. Pero po, hindi na ma-mention din ng mga bansa. Kaya nga sabi ko sa Indo, ano man po nangyayari sa loob ng iglesia, dakula po yan yung rason kung ano din po nangyari sa panimutan. So, magayon ang bubagano. Okay, review first. Smyrna muna po. Tapos Pergamum, sunod.
Tapos mo niya po sa 5th, Sardis. Mahilig ka mo kaya? Revelation 3, nakita. Yeah. 1C hanggang 3. Revelation 3, verse 1C to 3. Revelation 3, 1. Ano yung C? Tama, nalalaman, very good. Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabing buhay na buhay ang pananampalataya ninyo sa akin. Ngunit, ayan, ang totoo, para kayong mapatay. Ay, gumising! Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya. Hallelujah. Upang hindi ito tuluyang mamatay. Pero ano na. Dahil nakikita ko ang mga gawa nyo ay hindi pa ganap sa paningin ng aking Diyos. Verse 3, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pagsisihan at talikuran ang inyong mga kasalanan. Ini, kung hindi kayo gigising, darating akong tulad ng isang magnanakaw sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yaon din po yun sa iba pa mga Bible verse. Aware mo po kita na Jesus is coming soon. Pero mayong specific na date, may specific na time, di ba? Sumaabot si Lord sa panahong daita mismong araw. Kaya ang ibig manasabihin po kaya, maging handa kita sa gabos na oras para mag-abot man si Lord, mata ang iglesia niya. Ready na sabaton si Lord. Garo itong sa Matthew 25, panag-abot ay uto na. Kahit duman na pahiling din po sa 10, dahil parable of the 10 virgins po to, no? Kahit ugwa po dumaning wise na 5, pero nagtururo din po sila na po. Pero magayon po ang habag ni Lord, dahil pag-abot, mas nagkamata sila. Same with us. Kapag okay po ang satuyang relasyon sa Panginoon, mas magiging sensitive kita. Mapansin nyo na yan. All the more na nagsisik ka sa face ni Lord, sa presence niya, very sensitive na ang bawat parte mo. Kung inaapudan ni Lord sa mga alanganing oras, magbuhat ka talaga. Church, wake up. Pray. May gusto si Lord sa imong ipagpa-pray. Amen. Lalo na mga alanganing oras niya. Yan po. Hilaban ta po yan. Okay. Paduma kita sa verses 4 to 6. After sinabi ang kondisyon sa, ano ang church po ni? Sardis. Verses 4 to 6. Habol ni Lord, sabi niya, gayon pa man. Yan mo gayon, may gayon pa man. Kasi gusto gayon pa man. Okay, may ilan sa inyo dyan sa Sardis na hindi nahawak sa masamang gawain ng iba. Amen. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit. Wow! Dahil karapat-dapat sila ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit. At hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat. Wala, 7 na pa ng buhay. Sa halip, kikilalanin ko silang mga alagad sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ay, balik na nahilig ka. Sa lagay po niyan, nasa kabangan pa lang po kita. Pero po, sige. Dito na po idadakos. Ang sabi ko na, may pa-assignment ako sa inyo. I-meditate po ninyo the rest of chapter 3. So, meditate, balikan ninyo ang chapter 2, abot sa chapter 3. Pero po, magayunan din po ang Revelation 4. Dali lang po. Revelation 4. Sige.
Bilis. Sabi mo, Digday, ang trono sa langit. Yan. Pagkatapos ito, nakita ko nabuksan ang pinto sa langit at narinig ko muli ang tinig na parang trompeta. Sinabi niya, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Hallelujah! At bigla akong napuspos ng Espiritu. Nakita ko doon sa langit ang isang trono na may nakaupo na kumikinang. Hallelujah! Tulad ng mga mahaling batong haspe at kornalina at may bahagharing kumikinang katulad ng esmeralda na nakapalibot sa trono. Sa palibot ng trono ay may 24 pang trono kung saan nakaupo. Hallelujah! Ang 24 na pinuno na nakapati at mga koronang ginto mula sa trono. Hallelujah! Na may mga kislap ng kidlat at ang ugong na makulog. Sa harap naman nito ay may 7 lamparang na niningas na sumasagisag sa 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono'y naroon din parang dagat na salamin na kasinlinaw ng kristal. Hallelujah! Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang. Hallelujah! Puno-puno ng mga mata sa harap at sa likod. Ang unang nilalang ay parang leon, ang ay parang guya, ang pangatlo ay may mukhang gaya ng tao, at ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. Ang bawat isa sa 4 na buhay na nilalang ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa palibot maging sa ilalim nila. Hindi po, araw, gabi, walang tigil silang nagsasabi ng banal ang Panginoong Diyos. Siya ay lubos na banal. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon, at bukas. Hallelujah! Sige po. Grabe po. Grabe po. Araw, gabi. Araw-gabi, wina-worship nila ang King of Kings, ang Lord of Lords, sa lugar mo sa na sinabi namin sa John 14, na ipaprepare niya, hindi po mahihiling na pagdumanta. Pero po, nahiling na po sa pagbasa at bagamat kabanga pa lang po. Pero nahiling ta na araw kang head ng body ang sitwasyon ng bawat saro sa tuligdig. And si Lord po, habang niya kita maabutan na daihan na. Kaya let's take time to ask the Lord, the Spirit of the Lord. Ano, Lord, ang habok mo sa ako? Ano ba ang something na nag-fall short ako? Haputon ta ang Diyos na nakakaaram kang sitwasyon ta, individually, as a church. Hallelujah. Paulit-ulit mong sinasabi, kung si Isay ang may pandangon, magdangon sa Espiritu kang Diyos. Hindi po nadadawag na siya. Kasi araw ko, nagmo-move ang Holy Spirit, hindi glory to God. Pero makulang kita dito. Hindi kita. Isa sa puso ta ang pag-convict sa to kabanal na Espiritu, ang pagkurag na sa to, ang pag-rebulok na sa to. And maabot kita sa pagiging very victorious church dahil nagtutubod kita sa pangusap sa to kang head of the body. So as we pray together, i-wrestle na po ni na di magawang Jezebel spirit, na di magawang kasalan sa loob ng iglesia dahil ang Diyos na ay banal at sinabi ni Lord sa bago na kaya kang head kay puta mamumuhay ayon ni Kristo. Kung banal siya, kay puta talaga mamuhay sa kabanalan niya. Hanggang kitang tabang kay Lord. Hanggang kitang tabang sa iya. Sige po, tinindog na po kita. Panagos na siyang sambahon. Panagos na siyang kitaas. And Lord, panagos mo pukawan sa iyong iglesia. Kuyan pala, Panginoon. Pukawan mo kami. Hallelujah.
yara kata yara baba basha kasha nara ya kaya.